Okay. Good morning po. Okay. So, kalmante na po ba lahat? At peace na po na. Para makafocus kayo sa message. Once again, just want to remind everyone, um, please, yung cellphone nyo, silent mode so nobody will be distracted. And refrain from clapping. And try po lesser movement. Okay? So, I will be teaching about the true church of Jesus Christ. Kahapon, I taught on the true servant of Christ. Ngayon, yung church niya. Ano yung totoo? Kasi maraming false eh. Maraming dead. So, tingnan natin kung ano ba yung sabihin ng true church. Para pag alam natin, naiintindihan natin, we will be secured, I'm in the true church. At pag na-describe ko sa inyo, malalaman nyo kung dead church o false church kayo. Okay? So, we need to adjust. So, a true church of Jesus Christ is connected to Him. Okay? So, in Matthew 16:17 to 19, Jesus replied, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but my Father in heaven." Kasi prior po to ito, nagtinanong ni Jesus Christ because nakikilala na po siya because of the miracles. Okay? So, nagkaroon lang po siya ng assessment. Ano ba sabi ng tao? Sino daw ako? So, sabi nga ng mga disciples niya, sabi ng iba, ikaw si Jeremiah, ikaw yung prophet. So, yun yung mga nakukuha ng disciples. Ngayon, in-address naman ni Jesus Christ yung question niya, kayo, sino ako? In the same way, right now, the Lord is asking, sino siya sa buhay niyo? And be honest. Is He a Savior or the Lord? Kasi tayo, lagi natin sinabi na Jesus Christ, the Lord and Savior of my life. Yeah, madaling sabihin na Jesus Christ is the Lord and Savior of my life. But unfortunately, majority, He is only a Savior, never a Lord. Pag sinabi mo Savior is, you can come to Him, salvation, protection, provision, preservation, whatever that will benefit your life, but never Lord that will benefit His name. How much of the Lordship of Christ is growing in your life? Kasi kung hindi, then you're just a believer, never a disciple. Because a disciple means he will continue to increase the lordship of his name and his life in me. Yung lordship niya lumalago sa akin. So, ibig sabihin, na may measure yan, how much have I surrendered in my life? Kaya, kamusta po? Pag tinanong ka ni Kristo ngayon, sino ako sa buhay mo? Who am I? Then, nung tinanong niya yung disciples, sinabi ni Simon Bar-Jonah, sabi niya, sinagot niya, you are the Son of the living God. So, sinabi ni Jesus Christ, blessed are you, for it was not revealed to you by flesh and blood, but my Father in heaven. And I tell you, Peter, and on this rock, what is that rock? Jesus is the rock. What is that rock? What does it mean? Upon this revelation of who I am, I will build my church. It's not head knowledge. It's not doctrinal. It is more of revelation of who Christ is. And then sabi niya, dito niya itataguyod ang kanyang iglesia. I am a church. You are a church. When we come together, we are a church. Now, all these years in your life, where have you been built? Doctrine, knowledge, information, or hearsay? And the gates of Hades will not overcome it. Hindi matatagkumpay ang kapangyarihan ng kaaway sa totoong iglesia ni Kristo na naitaguyod sa kanyang revelation.
I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loose in heaven. This is the first distinct mention of the church in the New Testament. After almost 3 years, this is the first time Jesus Christ mentioned about church. Given by Jesus, who is the builder of the church. We do not build the church on our own. We simply cooperate with the master builder. Kaya nga, it's not built on doctrine, head knowledge, and even traditions. This is the problem of Christianity now. It is now steep, malalim na, on traditions more than revelations. I never live in traditions. I only live in revelation. What I give and impart to the people, the body of Christ, always revelation. Kaya nga wala akong Bible school background, wala akong training. I learn as I go because I hang on to the revelation. I get to know Him more. Kaya nga kahit anong bagyo na dumating sa buhay ko, the gates of Hades did not prevail. So, yun nga lang po yung maling understanding. Sabi, I'll give you the keys, whatever you bind on earth will be bound. So makita natin na ang ginagamit to sa mga intercession, I bind you, Satan. You cannot bind Satan. Please, don't bind him. Okay? Mali po yun. Ginagamit to sa mga intercession. It is not used in binding the spirits. Kaya nga, ano yung keys ng kingdom? Kaya, ang keys ng kingdom is the revelation. Okay? Kasi doon po tayo itataguyod niya, yung susi, i-unlock mo yan eh. Marami siyang susi, i-unlock mo yung mystery of the Bible. Kasi the Word of God is a mystery. You cannot read the Word, you cannot understand the Word according to your carnal mind. Because if you do, then you will have a wrong interpretation of the Word of God. It must be through the illumination of the Holy Spirit so that you have light, revelation, not human understanding. Kaya pag nagbabasa ka, nung una, talagang dinidevore ko yung Word. And then may dinadaanan ako, nire-relate ni Lord sa Word niya. Kaya makita mo, now that I am filled, sabi nga niya, be rooted and grounded in the Word. So makita mo ngayon, I don't need to read the whole chapter. Minsan, one verse lang is enough. Yun na, puno na ako. You see, when you are built on the revelation, one verse is enough. Kaya importante, you seek the revelation. Kaya nga, built on the revelation, kaya si Jesus Christ, ang unang-una, the first important aspect in our life is giving glory to God. That's the prayer. Hallowed be thy name. If you are, you wanted ministry without glorifying God, then dun palang deceived na eh. May deception na. May element of deception na yung foundation. Kaya makita mo, ang church ngayon, hindi nagkakaisa because the foundation are already deceived. Ang daming deception. Because the church must have one goal, is to glorify God. And then, we can only do that when we do what our Father has made known to us His will. So, hindi mo mag-glorify ang Diyos. Kahit anong iyak mo, kahit anong fasting mo, kung hindi mo siya mag-glorify dahil hindi mo alam ang kalooban niya. Because the basis of glorifying God is knowing His will and obeying His will. Kaya nga prayer, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. Yung tatlo na yon, domino effect yon. Kaya pag wala ang foundation mo, na desire mo is to glorify God, yung desire mo is to have ministry, then ang foundation mo, crack na. Kaya makita mo ang churches ngayon, they are what? Hanging on what? Kailangan maraming members. Kailangan malaki ang tithes and offering. Kailangan maganda ang church. Kailangan impressive ang praise and worship. Because it's all about them. Kaya all these are rejected by God because this is not the true church of Christ.
Kaya nga, the only way we can glorify God is to know His will. Kaya nga, pag hindi mo alam ang kalooban niya, wala kang basis na obedient ka. Saan mo binabase na obedient ka? Eh, hindi mo naman alam ano yung gusto sa'yo. So, pag hindi mo sumusunod, your faith will dry up. Nagsisimba ka, nagsiserve ka kay Lord, pero wala kang faith. Kaya usually when I ask Christian, do you have faith? Yes. Bakit? Nagsisimba ko. Do you have faith? Yes. Nagsiserve ako kay Lord. That is not the basis of faith. Because the foundation of faith is relationship. As I continue to grow up, grow knowing Him, revealing Himself to me, then I can hear Him and ask Him, Lord, ano gusto mo ipagawa? Kaya, pinagagawa yan araw-araw. At i-surrender mo yung kalooban mo. Kaya nga sabi niya, deny yourself daily. And then, susundin mo yon and added, sabi niya, seek you first His kingdom, yung pagkahari niya, at sabi niya, and His righteousness. Ano yung righteousness niya? His will, His way, and His purpose. So, pag narinig mo siya, susundin mo siya, yung kalooban niya, paraanan niya, at layunin niya, all these things shall be added unto you. Kaya hindi problema ang pera kasi sinabi ng salita niya. So, wala dapat mahirap na Kristiyano. Amen po ba? Ngayon, kung wala kang pera ngayon, may dahilan. May season lang yan. Minsan 2 months. Tagal naman. Kala ko 1 week eh. Okay? Pero kung taon na, wala ka pang pera, hirap ka pala, something is wrong. Hindi ka looban ni Lord yan. Now, sabi niya sa John 17:4, I glorified you on the earth, having accomplished the work which you have given me to do. So, paano daw natin nag-glorify ang Diyos? Having accomplished. Having means it is continually. Having accomplished the work which you have given me to do. Yun lang. Wala lang iba. Kahit ang sipag mo, Monday to Sunday, kung hindi pinagagawa sa iyo ni Lord, that is not glorifying God. Then, ano yung opposite niyan? Matthew 7:21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but who does the will of the Father who is in heaven will enter. Imagine, ang dami palang di papasok. Kaya nga pala sabi ni Jesus Christ, ni Lord sa akin last December, Grace, many will go to hell. 90%. Tapos sasabihin natin, Lord, ang sipag ko naman. Oo nga, masipag ka, pero hindi ko na pinagagawa yan. Masipag ka rin mangaway, masipag ka rin maging bitter, masipag ka rin magsasalita, magchichismis. Pero masipag ka magdala ng kaluluwa sa kaharian. Yung dinala mo, nakapasok, ikaw hindi. Kasi may bitterness ka, may unforgiveness ka. Notice that Jesus does not say He will build His churches, but His church. Isa lang. Isa lang ang church. There is only one church and its message has never changed. The church is built together. Connection with the head first, for this is the most important aspect of being part of the body of Christ. I am connected with the Lord. Anybody of you connected with the Lord, we are church. Ngayon, kahit sa isang church, 3 lang kayo connected sa head. Kayo lang yung church. The rest, hindi nyo ka-church. Kahit kasama nyo sa church. Are you understanding me? Kaya makikita mo, meron kang mga ka-church, bakit hindi ko siya feel? Close naman kami. Kasi hindi siya connected sa church eh. A group of people to come under the headship of Jesus Christ, totally committed to Christ. Number 1, that is a true church. Totally committed to Christ. Not to the ministry, please lang. Burahin nyo yung isip nyo na I am committed to the ministry. If you're committed to the ministry, then that ministry becomes an idol. First, committed to Christ. Ano yung pinagagawa mo sa ano yung kalooban mo sa buhay ko?
Personal muna bago ministry. Then, totally committed to one another. If I'm committed to Christ, then automatic yon, committed ako sa inyo. Other members of the body of Christ. Kaya nga makita natin ang cross vertical with the Lord, horizontal with one another. So when you're connected with the head, automatic yung horizontal connected ka. Hindi ka pwedeng horizontal lang, hindi ka connected sa vertical. Meron naman, kay Lord, pero ayaw niya, mahal ko lang si Lord, pero yung tao hindi. Hindi rin pwede yun. Kaya nga, sabi niya sa 1 Peter 1:22, since you have purified your souls in obeying the truth, you see, saan tayo pinupuro ni Lord? Hindi sa pagsisimba, obedience. Your souls in obeying the truth. Anong nalilikha niya? Through the Spirit, in sincere love of the brethren, love one another fervently with a pure heart. When God is able to purify your heart and your souls through your obedience, automatic po yung love nag-create, nade-develop sa heart. Kaya you can sacrifice more, you can give up more. Why? Because the love of Christ has shed abroad in our hearts. It's not about me anymore, it's about Him and His people. When we are connected to the head, even if we don't see somebody for a long time, the minute you see each other, you have fellowship, easily connected, although the person is far from you. Napansin ko yan eh. Sabi ko, bakit ito? Ang layo-layo. Hindi naman kami nagkikita. Pero pag nagkita kami, parang connected kami kagad. Because that person is connected to the head. Although the person is far from me, but because she is connected with the head, walking with Jesus, we can have fellowship and feel at home with one another. Pansin mo? Meron kayong vibe na ganun sa mga ibang Christians. Di ba parang, di ko naman ito nakikita, ngayon ko lang nakilala, pero makita ko na, ano ko siya, parang I'm at home with the person. Okay? So, pero meron namang kasama mo, pero hindi mo siya feel. Meron kayong ganun? Parang ang layo-layo niya. He's so near and so far. Di ba? Meron ganun eh, no? Parang ang layo-layo mo. Parang hindi kita kilala. Pero may nakita ka from afar, ngayon mo lang na-meet. At home ka na kaagad. Because connected sa head. So, fellowship does not mean togetherness. Kita natin, itong hands. Separated. But they can work together because of the head. Right? Hindi naman kailang togetherness yan eh. Kailangan ba mag-holding hands para magtrabaho? Hindi. Nagkahiwalay nga eh. Pero pag sinabi ng head, work together, magluto kayo, pareho kayo kikilos. Kasi connected kayo. Hindi naman yan ganun eh. Ganyan yan eh. Both hands are far, but they can work together. Are you understanding me? Yes. That is what church is. Okay? While the hands are separated, do not need to hold hands all the time to be connected. But because of their connection to the head, they can work together harmoniously. Just like me, I'm moving my hand harmoniously. Pero hindi yan magkadikit. A club is like hanging around with people but never connected. A human type of togetherness is hanging around always. Di ba merong mga kasamahan mo, lagi mong naghahang, yung mga club, pero medyo magkasama nga sila, pero they are not really one. Kaya ang marks of a true church is His presence. Second, presence ni Lord ang mark ng kanyang church. When Israel saw the glory of the Lord, He saw Himself. When a church is filled with presence, we don't see the mistakes or weaknesses of others, but our own flaws. Remember what I mentioned yesterday when Isaiah was prophesying to the Israel the judgment of God, but when Jesus Christ came down and Isaiah saw the glory, sabi niya, woe unto me.
nakita na niya ang sarili niya. Dati hindi niya nakikita, ang nakikita niya makasalanan ng Israel eh. Kaya ang nangyayari dyan, ang nakikita niya, yung talagang judgment ni Lord. Pero the moment he saw the glory, he saw himself. Kaya mga kapatid, makikita natin dito na we need to really have that presence and the glory of God. Kasi when we see the presence and the glory of God, hindi mo na makikita yung mali ng iba, yung weaknesses. Kasi nga, mas nakikita mo yung sarili mo. Para bang you can overlook the weakness of others because you see yourself. You become merciful because God has been merciful to you. So, kita natin, nababago ang perspective when you see the glory. Okay? Kaya nga sabi niya sa Ephesians 4:15-16, but speaking the truth in love, may grow up in all things into Him who is the head. Si head na naman, si Kristo. From whom the whole body, joined and knit together by what every joint supplies, according to the effective working by which every part does its share. So every one of us have a share. Causes growth to the body for the edifying of itself in love. Kaya nga, ang vertical, grow up into Him. Horizontal, joints are important. Joints won't function when there is no submission to one another. Example, look at my arm. This is the hand. This is an elbow, right? Shoulder. Pag may problema ang joint, palagay natin may arthritis. Hindi mo di ba naninigas? Hindi man naninigas. Hindi ka makabend. Ano ibig sabihin nun? Pag ang body, ang joints, puro na lang pull, puro na lang take, walang give, hindi maka-function ang arm. For us to function this part of the body, when there is no submission, the body cannot function, the arm cannot function. So, kailangan yield, only pull, it will not function. What does it mean? The joint must cooperate and bend. What does it mean? Bend. Humble. Submit. So what does it mean? Yield, pull, give, and take. Hindi puro na lang take, you need to give. Kaya, makita mo ang church nahihirapan mag-function, hindi mag-bend, hindi magkaroon ng ang purpose niya kasi kulang ang oil. Kita mo ang joint pag may gout, aray. Hindi maka-function. Kasi take lang ng take, hindi give. We need to bend the joints. Kailangan everybody is flexible. Everybody needs to submit to one another because that's what the church is. You see, mas madali pag walang gout, walang arthritis, di ba? Ano yung arthritis? Tigas ng ulo. So, sino dito arthritis? Gout. Hindi tuloy maka-function in church. Kasi matigas. Pero when everything is functioning perfectly, everything in our body is functioning perfectly. Ang gaan. Diba? Tama? So, walang gout dito. Walang tao gout o walang arthritis na tao dito na nagkukos ng hindrance that the arm will not yield and pull. Ephesians 3:10, to the intent that now the manifold wisdom of God might be made known by the church to the principalities and powers in the heavenly places. The calling upon the church, the corporate body of believers, which includes both Jew and Gentile, is to manifest the manifold wisdom of God. The word manifold means many different colors. Okay? By this, we understand that the wisdom of God has many different colors or facets.
As problems come in different shades of difficulties, there is matching colors of wisdom to solve the particular view of problems. Kaya tayo, tayo are manifestation of God's wisdom, the church. Darating po ang time that politicians will go to church for wisdom and power. Kaya importante na tayo po nag-grow sa wisdom in a personal level. Then when we come together, God will flow the wisdom as everyone will walk in the wisdom in the light. Kaya lahat tayo, we should grow in wisdom. The angels enthroned in heaven's glory are taught God's ways by the release of God's wisdom and through His church. Alam mo ba, sabi niya, magmamanifest siya to the heavenlies through our church, through His church. So mamamangha mga anghel yung wisdom ni Lord kasi nasasaksihan nila yung wisdom through the church. Kaya lang, bakit hindi nangyayari yan? That the wisdom of God is being expressed, manifested through the church simply because none inside the church is walking in the light or in the wisdom. Importante as a church, lahat tayo, we are walking in the light as He is in the light and walking in the wisdom of God. So that kita mo, marami pong napapansin ko, pagka maraming nagkapa-counseling sa akin, the wisdom of God will flow. Pero marami mga pastor to, walang mabigay na wisdom because the leaders have no wisdom. Only wisdom can bring light to people. Remember, si Pharaoh, si Nebuchadnezzar, because of the wisdom of Daniel, wisdom of ni Joseph, was able to understand nangyayari sa paligid nila. Darating ang time, politicians and big-time people will go to church because of asking for wisdom. And not all churches will give wisdom. Kaya through us, okay, the angels enthroned in heaven's glory are taught God's ways by the release of God's wisdom through His church. Imagine, natuturuan sila ng paraanan ng Diyos pamamagitan ng church. Ito po ang problema ng maraming churches. I have not witnessed that the church is walking in the ways of God. Hindi nila alam ang ways ng Panginoon. Importante po ang ways ng Panginoon. Kaya nga, dapat tayo natututunan din natin ang ways ng Panginoon. Di ba, like ko sinasabi yan? Na sa amin, pag kumakain kami sa labas, make sure that the table is arranged para bang malinis, maayos. Meron kasi mga Kristiyano magpe-pray. So masasabi mo, ay Kristiyano sila, pagtayo ang alat ng table hanggang sa gate. They don't know the ways of God. Kaya nga, sa amin, when we put up or set up mga ganitong events, nagmi-meeting kami, anong role mo, pati CR, everything must be clean. Kasi napapansin ko, whenever I go sa mga churches, wala, iiwanan ng church ng kalat-kalat. One time, I was in another province, may lunch kami, nagtayuan ng mga attendee, naiwan ako, tsaka isang kasamahan ko, ang kalat ng table, pati chairs. So I have to arrange. Kailangan, kung paano ka tumayo, iayusin mo yung upuan mo. Mga small things. Tama? Then one time, I believe in Pagadian yata yun. Sabi doon, may brown out. So, palabas na ako, sabi ni Lord, balik ka, patayin mo yung aircon. Wala namang kuryente, sabi niya, kasi pag bumalik ang kuryente, naka-on yung aircon mo, sayang yung kuryente. Mga small things, tinuturuan ako ni Lord ng ganun. Kailangan naka-off ang ilaw. Kailangan, bayan naman yun eh. Di ba? Pero bakit, kailangan, tinuturuan ako nila because waste niya yun eh. Alam mo, ako ay always book Airbnb. Alam mo, lahat ng reviews, nire-review kasi yung may-ari ng yung place, saka yung nag-rent. Lahat ng reviews sa akin, thank you, Miss Arteaga,
you have made my place so clean and tidy. Para bang pag-alis namin, hindi mo na kailangan linisin. Malinis na yan. Amen po ba? Ay, tahimik. Si mga kapatid, kala kasi natin, si Lord puro lipat-lipat lang eh. Yung gifted ka. Alam mo saan tayo tinitest? Yung maliliit. Sana ko tinrain nung wala din pa akong pastora. Sa bahay. Kung paano ako mag-map, paano ako maglinis, paano ako mag-prepare ng food sa mga taong darating, paano ako maghuhugas, lahat yan. Doon ako tinuruan ni Lord. Kasi sabi niya, if you're faithful to small things, I'll give you more. Eh, yung small things na yun, ini-ignore natin eh. Binabaliwala natin. Kasi sabi niya, ano lang yan, sayaan mo na sila dyan. Hindi. Small things matter to God. Because it reflects Him. Amen po ba? Okay. So, Peter states something very interesting in 1 Peter 1:12. To them it was revealed that not to themselves, but to us they were ministering the things which now have been reported to you through those who have preached the gospel to you by the Holy Spirit sent from heaven, things which angels desire to look into. The angels desire to look into the work of God in His people. Alam mo ba yung mga anghel, desire nila masaksihan anong ginagawa ni Lord sa mga anak niya. And they are puzzled. We will judge nga angels eh. And I encounter something in Psalms, so sabi niya, that minsan, sabi ko, Lord, ba't minsan ang tagal mong i-deliver isang Christian from their weakness, from their struggles, because I want to show them that I alone can deliver the person through the power, not the law, to show the people, the heavenlies, His grace and His mercy. Kaya sabi ko, wow. Kaya nga sabi ni Paul, di ba, sa Romans 11:33, oh, the depth, the riches, both of the wisdom and knowledge of God, how unsearchable are His judgment and His ways past finding out. All this, as we now read, was in the purpose of God before the world began. Hebrews 6:1. Therefore, leaving the discussion of the elementary principles of Christ, let us go on to perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God. Now, nung tinanong ko, ano ba yung dead works? Kasi may good works, may bad works. What is dead works? Romans 14:23, for whatever does not originate and proceed from faith is sin. Whatever is done without the conviction of its approval by God is sinful. Meaning, marami kang pwedeng ginagawa para sa Panginoon, pero it's not originated from faith dahil gusto mo lang yan, it is sin. Instead of serving God, you're sinning against God. Hala. Why? Gusto ko mag-serve. Pinagagawa ba ni Lord? You know, I notice when God says something to me, do this grace, I need faith. Why? Because He will always command me something that is impossible, something that is beyond me, so that I can only obey by grace through faith. Lord, magagawa ko to based on your grace by faith. Hindi ko magagawa to. You remember, I have a medical condition. Dapat di ko ito ginagawa. Wala naman din na magsusupport. Ang laki. Pag kinocompute ko, yung mga regular nagbibigay sa akin, minsan, minsan nasa 35 to 50,000 lang yung talagang real magbibigay monthly basis. Okay? Magkano expenses sa mission? Mahina na po 180 a month. Saan ko kinukuha yun? Binigyan pa ako ng assignment, Bible. Binigyan pa ng assignment, 22 families. You see? I need faith. So, what I'm doing is not dead works because it is based on faith. Kaya pwede kang gumagawa sa Panginoon. Ang
sipag-sipag mo, dahil kaya mo, may kakayahan ka, may pera ka, may lakas ka, pero hindi pinapagawa ng Panginoon, that is dead works because it is not done out of faith. Instead of serving God, you're sinning against God. Nung nalaman ko to, sabi ko, Lord, ang daming sinin. Naserva yun. Hebrews 9:14. How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God? Another dead works. So, sabi dyan sa 2 Corinthians 7:1, therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. The blood cleanses our sin. Me cleansing myself from filthiness of the flesh. Ano yun? My conscious sin. The spirit, anything we do not see. Sabi niya, cleanse yourself from your spirit. So ako, anong dapat para hindi dead works ang ino-offer ko kay Lord? Motive. Ano yung isang bagay na hindi mo makita? Heart mo. Motibo mo. Cleanse yourself from that. Because if you don't and you serve God with the wrong motive, you are offering dead works. Opposite of fear of God is fear of man. How many of us cannot really obey God because of the opinion of man? Ano sasabihin ng tao? Ano yung gagawin ng tao? Baka may masabi sila. Fear of God, the opposite of fear of God is fear of man. Kaya marami sa atin hindi magawa ang kalooban ng Diyos dahil sa opinion of man, sa takot sa tao. Nako, baka pag sinaway ko, kinorek ko, hindi na magbibigay. The greatest battle is seeking honor from men. Concerned about the opinion of men. This is unrecognized sin, seeking honor from men. Marami po hindi conscious about this. And you're offering dead works. So, sa tingin nyo, church po ba kayo? Uy, ano nangyari? Philippians 2:12-13. Dear friends, you always followed my instructions when I was with you. Now that I am away, it is even more important. Work hard to show the results of your salvation, obeying God with deep reverence and fear. For God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. This is what it means to work out your salvation. What does it mean? Lord, binibigyan niya tayo ng desire and power. Hindi natin magagawa yun without the desire and the power. Kaya importante, may desire, may power. Kaya work out mo. Ano yung work out mo? You strive to enter the narrow road. That is what it means to what? Work out yourself. Gustong-gusto ko nang magalit. Gustong-gusto ko nang sumuko. Pero sabi ni Lord, pakisamahan ko itong mga kapatiran. Pakisamahan ko. Mag-humble ako sa mga taong to. Kaya sabi dyan, binibigyan ka ng desire and power. Gusto mo nang sumuko, pero meron nung nag-uudyok sa'yo na huwag kang susuko, magpakumbaba ka. Ang ginagawa mo, so meron kang battle within. Kaya sabi ni Lord, many will try, but only few finds it. So ang gagawin mo, Lord, will I choose my flesh or I choose you? So ipipilit ko, I choose you. Yan ang ibig sabihin. Working out your salvation, strive to enter the narrow road. Because that is what church is all about. Philippians 3:12. Not that I have now attained
or have already been made perfect, but I press on to lay hold and make my own, for which Christ Jesus the Messiah has laid hold of me and made me his own. Lay hold of us means to make us like himself. Inangkin kita, Grace, para maging kawangis mo kita. Paghawakan mo yun, ilaban mo yun, mangyari sa buhay mo. Yun ang ibig sabihin nun. Take hold of what He has taken hold of you. Any overflow of what is inside is ministry. Again, listen. Whatever, any overflow because of my relationship with the Lord and revelation is inside of me, what is called ministry. So if you have nothing inside, you have no ministry. Comes from God. Your own ministry. You build your church. You build your kingdom. But from heaven above, that will glorify Him, that His will be done, that His name be lifted up because of your intimacy, that is overflowing from inside. Yun po ang sinasabi na ministry. So if you have nothing, you have no relationship, you have no revelation, you have no ministry that will recognize by the Father and the heavens will back you up. Yun ang sinasabi. The gates of Hades will never prevail. And then what happened? And I'm giving you the keys. Whatever you bind, it's already bound in heaven. Why? Because it comes from within. Whatever I allow, whatever I do not allow, the heavens will back me up because that ministry comes from above. That will flow in me and through me. Now, the question is, what kind of ministry do you have right now? No acting because it comes from what's inside. Walang hypocrisy. Galing sa loob eh. Know Jesus from the inside. Know His ways. This is revelation that changes my life. Worshipping God is more important than serving God. The result of a life of worship. You know what worship is? The very first thing that I encounter worship is the book of Genesis. When Abraham said to his servants, "You stay here, me and the lad will go up to the mountain to worship God." Kumanta ba si Abraham? Hindi. Inalay niya si Isaac. What worship means is I offer what is precious in my life. So what is the most precious thing in your life? Your life. Are you worshiping? When was the last time you worshiped God? You offer your life to God. Kaya nung in-offer niya, patayin na niya, sabi niya, no. Now I know, sabi ni God sa kanya, you fear me. If you cannot offer your right, your will, your plan, your ambition, you do not fear God because you cannot worship God. Domino effect yan. The degree that you fear God, you love Him, the degree you worship Him, meaning the degree that I can surrender and offer to Him my precious life. Kamusta po? Kaya nga sabi niya sa Proverbs 14:14, the backslider gets bored with himself. Nabobor ang maraming Christian, kaya kailangan busy. From Monday to Sunday, kailangan may gagawin. Bakit? Boring eh. Pero the godly man's life is exciting. Bakit? Maraming pagsubok eh. That's what makes life exciting. Hindi dahil ang daming party, daming kainan. Bonus na lang yun. Pero what makes life exciting? Ang nasa middle ka ng bagyo, doon ka sa alon, tsunami, lahat na. Pero nagsisurf ka, dinadaanan mo lang.
Natatakot ka. Pero bakit ganito? Kahit natatakot ako, tapang ko. Bakit nandito ako sa valley of death? And yet, makikita mo, kahit napaka-valley of death, the deepest valley in your life, and still, have the joy and the peace of God. Kaya, godly man's life is exciting. Yung kainan, bonus na lang yun. Ngayon, kung na-excite ka sa kainan, pero lagi kang iyakin sa pagsubok, ay boring ka. Baliktad. May enjoy mo yung kainan, pero yung pagsubok, nagwawala ka. Ayoko na. Pero pagkainan, ay yan, gusto ko yan. Kaya mga kapatid, saan ka na-excite? Uy. Ano? Ang dami sinasabi Saan ka na-excite? Alam mo, one time, hindi ko maintindihan, sabi ko, umiiyak ako. Bakit, Lord, punong-puno na excitement yung heart ko? Hindi ko maintindihan. It's not because may event, nothing. It's not about the coming into that event, that. Excitement because God will really meet me because before coming here, God has been meeting with me. And I would just cry lang ng cry. May sinasabi siya sa akin. Sabi ko, Lord, ang sarap mong kasama. Si mga kapatid, what makes your life exciting? What excites you? That determines your desire. Ang saan yung chunk ng desire ng buhay mo? Based on what excites you. Ay, tahimik. Ay, excited ako sa party. Worldly ka. Saan ka na-excite? That desires your, that determines your desire. Blemishes that prohibits us from coming in the presence. Di ba ang tabernacle may outer court? Yung mga napansin mo yung outer court? Pag nakita mo yung picture ng outer court ng tabernacle of Moses, tapos holy place and holy holies. Yung makikita mo yung outer court, this speaks of young Christians, baby Christian, carnal Christian. Hindi na nakapasok saan? Sa holy place. Ang holy place, may tent pa yan, may cover. Lalo na yung holy holies. Sabi ko, sino itong mga outer court? Napansin mo yung place na outer court? Walang covering. Kaya sila yung ma-expose sa Antichrist. Pero yung mga na merong element of maturity sa holy place, merong tent niya, naka-cover na yan. Yan yung mga mapoprotect. What more ang nasa holy holies? Kaya lang, maraming Christian na stuck sa outer court. Hindi na pumasok sa holy place, ayaw mag-mature. So sa holy place, doon may element of maturity. Kahit gusto mong pumasok sa presence ni Lord, di ba sinasabi natin when Christ died and the veil was torn. Okay? Principle po yun. Legal position natin. We can enter the presence. You know how you can torn the veil in your life so that you can enter the presence of God? You know what that veil represents? Your will. If you want that veil to be torn and God will allow you to enter into His presence, surrender your will. Kasi nagtataka ako bakit majority, never entered, even understood the presence of God. Wasakin niyo mo muna po yung veil so you can enter. Leviticus 21:18. For any man who has a defect shall not approach. A man blind or lame who has a marred face or any limb too long. Only he shall not go near the veil or approach the altar because he has a defect, lest he profane my sanctuaries, for I, the Lord, sanctify them. Sa Leviticus yan. Paano natin i-apply yan dito sa ating personal? Yung di makakapasok sa presence ni Lord. In the New Testament, every believer is called to be a priest unto God
and to offer spiritual sacrifices. Every saint of God is beckoned to come within the veil, into the very presence of God. Access into God's presence has been opened for us because of Christ's perfect sacrifice. Yet, there are certain conditions to be met first. Any priest who had a blemish was limited in his approach to God within the veil. He was also limited in his ability to minister to others. The blemishes in Leviticus 21, though they are physical defects, they have a remarkable spiritual significance for all of us. 12 spiritual blemishes that must be remedied. Nandito po yan sa Leviticus 21. Blindness, no ongoing vision. Crook back, yung, what's the Tagalog? Kuba. No moral uprightness. Dwarf, never growing up. Naku, madami yan dito. Marami palang duwende rito. Lameness. Laging ika-ika. Injured walk. Hindi makatlakad kasama ang Diyos. Only those who are humble can walk with God. Pride makes you lame. Alam niyo po ba yan? Pride makes you lame. Kita mo ang lame. Ano napapansin mo? Pagka di ba nasa airport, mayroon naka-wheelchair. Kasi senior, mahina na. But usually, pag nag-wheelchair, may pilay, disabled. Ano napapansin nyo sa lame? Pag sinabi mong lame, you cannot walk humbly before God because of pride. Mic test. Mic test. Mic test. Latin. Mic test. Mic test. Naka-on ba? Mic test. Mic test. Ayun. Okay. So, pakita natin, ano napapansin nyo sa lane? Kailangan naka-wheelchair. Okay? Pag naka-wheelchair, ano ibig sabihin? May tumutulak. So, laging inaalalayan. Ang taong ma-pride, laging inaalalayan. Sino dito naka-wheelchair? Hindi literal, ha? Baka sabihin mo, di man ako naka-wheelchair eh. Pero alagain ka naman. So you cannot walk with God because only those who are humble can walk with God. Kaya napansin mo ang wheelchair, meron lang yung tigatulak. Kasi palaging hindi kaya. Kamusta po ang walk natin sa Panginoon? Kailangan na lang ba minomotivate? Kailangan na lang ba inaalalayan? Kailangan na lang ba? Bakit? Di ba ang disciple ng Tagalog alagad? So pagka wala ang D, disiplina, anong nangyayari? Alisin mo yung D sa alagad, alaga. Habang buhay mong inaalagaan, inaalalayan. Kasi baka ma-offend. Kung ako yun, tapon ko pa yung wheelchair. Tumayo ka. Blemish in eye, blind spots. Kailangan ko nawawala na yung blind spots natin. Kaya nga, the Lord will reveal to you your unconscious sin when you identify your conscious sins and you repent that. Na-identify mo kagad yung conscious sin. Kaya lang, pag ikaw bulag ka sa conscious sin, ang dami mo unconscious sin. Kaya, blemish in the eye. Hypocrisy din yan. So, flat nose. Hindi naman ibig sabihin, wala tayong ilong. No discernment. Scurvy. Poor spiritual diet. Walang hunger for the word. Superfluous. Monstrosity. Scab. Oversensitive. Unhealed.
broken-footed, unreliable. Di ba yung paa pagka-bali, hindi mo maasahan? Stones broken, unproductive, broken-handed, no grass. Identify nyo, saan kayo dito? First John 1:17, but if we walk in the light, as is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Right relationships, all of Scripture focuses upon our relationship with others and with God. A hardened heart is what destroys relationships. When our heart is hardened, we close people out of our lives and we close God out of it too. Our greatest need is for a new and soft heart. God made provision for this in the new covenant. If we fail in our relationship with others, we have missed the point of Christianity. It's called Christianity is relationship. Kaya nga, building relationship is not easy. Totoo yun, hindi madali. Pero isa lang ang mag-humble, mag-flow. Kung kayo tatlo, palagi kayo nag-aaway, isa lang mag-humble, magkakaroon ng peace. Isa lang, mag-humble. Kung kayong dalawa, lagi nagtatalo, isa lang sa inyo mag-humble. Maayos. Because Christianity is relationship. Christ did not die for our salvation alone. It is for His body. Concentrating on what we can take into eternity. Dapat alam natin paano tayo tatayo kay Lord. Be a wise economist. Invest your time. What about your time? Your talent and treasure. Your money. Into those things that last forever. That's why in my mission work and discipleship, I invest in the life of the people. Invest ako na invest. My time, my energy, my money. Kaya nga sa isang lugar, minsan isa lang, dalawa lang ang harvest. Kasi ang hirap po magkaroon ng totoong Kristiyano in every place. Invest in your time. In those things that last forever. What is deposited into our lives as we wait upon God and as we obey Him endures forever. Yun lang po. Although those good things that we plant in others last for eternity, therefore we should invest in people, especially our own family. People are eternal, material things are not. Knowing God wants to be known and understood. We are created for this purpose. These are varying degrees of knowing God. Let us seek to know Him intimately. One reason we are not like Him because we do not see Him as He really is. We need a greater and greater revelation of who He is because that's what makes a church stable. Yan ang nagpo-cause ng stability. Kasi revelation, you live in revelation. Having character. Character is the most important thing in life. This is what we take into eternity. Our character, who we are, is the sum total of our life's choices and decisions. Godly character is produced in us as we choose to do what is right while we are in pain or under pressure. Madaling pumili pag nothing is under pressure. Kaya nga, God wants us to learn because anybody can choose between good and evil, but when we are given a choice between good and God, napakahirap na because it sounds good, looks good, but it cannot be God. Always choose God whenever, kahit po it does not look godly, it does not sound godly, as long as ito po ay sa Panginoon. You judge things according to what God is saying. Kaya nga, we are not motivated by the need, by the pressure, but only by the Word of God, by the will of God. God will give us grace, divine enablement in our time of need, if we are willing to receive it. In spite of all the problems the young Corinthian believers had in their lives,
Paul knew that if they continue to yield to the Lord, they could become blameless and without spot. Ang susi po na tayo po ay napupuro ni Lord, mag-submit po sa Diyos kahit masakit. Masakit po, magpasako. May kilala kong pastor, sabi niya, Pastor, ang hirap sumunod sa Diyos. Sabi ko, iyan po nga yung essence eh. Because we grow old being a rebel. Sanay tayo, hindi sumunod sa Diyos. Komportable tayo, hindi sumunod sa Diyos. And that is comfort. But that is the broad way. Kaya nga, narrow road, meaning, I work out my salvation dahil ang ginagawa ko, yung hindi ko gusto ng Diyos. Kaya nga, if you choose the broad way, comfortable dyan. Manatili kang galit, manatili kang inis, manatili kang walang pera, manatili kang wala. Ayaw mo yung mga tao, manatili ka dyan, madali yan. Pero yung magpatawad ka, magpakumbaba ka, magparaya ka, at lagi na lang ikaw ang lagi ka na lang nagpaparaya. Mahirap yun. Nakakapagod, di ba? Minsan may nagtanong sa akin, wife, kasi meron siyang husband, napaka-womanizer. Sabi niya, Pastor, ang dami ko ilang beses ko na pinapatawad. Anong guarantee ko na magbabago siya? Sabi ko, wala. Kasi yung trust mo, nasa Kanya. Pero when you put your trust in God, may guarantee kasi kaya niyang baguhin. In the same way, tayo na lang lagi nagpaparaya, lagi na tayo nagpapatawad. Lord, bakit hindi tayo mapapagod magpatawad ng ilang beses? Kasi yung biyaya ni Lord mayaman at darating ang time, you are hoping mababago yung tao. Pero kung wala tayong galasing hope na ganyan, Lord, mababago yung tao yan, we have a hope for that person, then may hope ka kasi ang trust mo na kay Lord, hindi sa tao. Kasi kung tao lang ilalagay mo yung tiwala mo, ay walang mag-asa. Ang tigas ng ulo ng tao eh. Diba? Sana mabago na siya, mabago. Imagine may brother ako, ilang years na namin pinagpipray. Prayerful yun. Ilang years na namin pinagpipray. Wala pa din. Ilang years na ba? Magpo-40 na yata eh. Minsan nga dumating sa point na I was still in Quezon City sa Horseshoe. Sabi ko, Lord, alam mo, Lord, kunin mo na lang siya. Ano sabi ni Lord, hindi ko ba kaya siyang baguhin? Lord, kaya mo siya, pero siya, parang hindi namin makita yung hope. Sabi niya, don't look at him, look at me. Kasi one time, nagkasakit siya eh. Tapos, nanginig ba ako? Kasi, nung sinabi ng sister ko, pag-pray mo, dadali namin sa hospital. May iba yung nararamdaman. Alam mo, pinakita sa akin ni Lord yung hell. Pupunta siya dyan. Intervene. Nag-pray ako, umiyak ako. Lagi akong nadi-disappoint sa kanya. Kasi ayaw niya mag-work. Kasi feeling niya lagi siya may calling. Sino ba tumawag sa'yo? Tamad. Ma-pride. Palaaway. Lahat ng tao masama except him. So, paano mo pakikisamahan yun? Wala kang trabaho, wala nothing. Papakainin mo. Ayaw pa maghugas ng plato. Ayaw maglinis. Kailangan mag-hire pa ng katulong yung sister ko para lang maglinis sa kanyang banyo. Hindi niya, kasi sabi niya, hindi ko malilinis yan. Ganon siya. So, napuprustrate ako sa kanya. Tapos yung mom ko nagpapadala. Then finally, hindi na mapadala mami ko kasi may sakit. Sabi ko, yan, matututo na yan. Mahihirapan na yan. Paano mahirapan? Lagi binibigyan din ng pagkain ng sister ko. So, parang, napuprustrate ako. Huwag niyo nang pakainin, huwag niyo nang pagyan. Sabi ni Lord, kinanyan ba kita? Sabi ko, Lord. You know what? After a while, I have a change of heart. Every week, binibigyan ko siya allowance. Hindi ko na tinitingnan kung anong mali niya. Tinitingnan ko si Lord. Kaya mo baguhin kapatid ko. So, every week. Kahit minsan, ito na lang pera ko, bibigyan ko pa sa kanya. Ito na. Para may panggastos ka. Pero that time, way back, kasama ko yun. Inapi ako nun. Inapi kami mag-iinan. Sabi ko nga sa iyo, maraming platong lumilipad eh.
Binabato ko ng plato, minamaliit ako, sinisiraan ako, lahat ginagawa niya. Kasi naiinggit siya sa akin dahil ginagamit ako ni Lord, siya hindi. Ano siya, graduate siya ng Bible school. You see, character is not how much you know. So when finally, dito ko natutunan na nakikita ko kasi siya eh. Nakalimutan ko tingnan ng Diyos sa buhay niya. Hindi dahil tinotolerate ni Lord yun. May covenant ako, grace sa'yo. Na lahat ng pamilya mo, liligtas ko. Walang maiiwanan. So, pag hindi mo pinag-pray yan, whose name is at stake? Ay, sabi ko nga pala, Lord, ikaw. Parang sa akin, parang gusto ko na lang siya, sige na, mangyari na yung mangyari sa'yo. Parang humihingi ako justice, mali pala yun. Parang hingiin ko yung mercy na for your name's sake, na kaya mong baguhin ang pinakamasamang tao. Pinakabulag, pinakawalang pag-asa. If God can do that to him, what more sa labas, mga unbeliever? Christian to eh. So sabi ko, sige Lord. So binibigyan ko siya every week. Because I see God in upon His life. If only lahat tayo makita ang Diyos sa bawat isa. Hindi mo kayang magalit eh. Hindi mo kayang hindi magpakumbaba. Hindi mo kayang hindi magparaya. Dahil sabi ng Panginoon, treat them the way I treat you. It's beyond, hindi ko kayang lagpas tapatan kung paano ko tinitrato ng Diyos para maibahagi ko yun sa kapwa ko. All I can do is give my best, do my best. When we see God in every person, there is hope. And we can be humble, we can give, submit, be patient. Yes, matitest ang patience natin. But the thing is, pagtayo niya sa Panginoon, because He missed the purposes, hindi ko sagot yun. Sagot na ng tao. At ang importante yung part ko. Yung part nyo, tinitignan ni Lord, hindi yung part ng tao. Sagot niya yun. Kaya everything that I do, I'm conscious of one day, I'll stand before you, Lord. And I'm gonna account everything. Romans 11:36, for everything comes from Him and exists by power and intended for His glory. Mga kapatid, everything na binibigay sa atin ang Panginoon, all things from Him, through Him, to Him. Yun lang po. Galing sa Kanya ang lahat ng ating ministry at sa pamamagitan niya, makaka-accomplish niya dahil hindi natin kaya para maibalik ang lahat ng kalwalhatian sa Kanya lang. That which is truly born of the Spirit from God, through God, and to God, remains forever. Whereas that which was born of the flesh from man, through man, and to man, perishes. Kaya nga lahat ng ginawa natin na nagmula sa atin, sa pamamagitan natin, at para sa ating benepisyo, lahat yan sunog. Whether we realize it or not, we are being caught up in one of these two systems. One determined to exalt and glorify God, and the other out to glorify and exalt man. One following Christ, and the other following Adam. One living in the spirit, the other living in the flesh and the soul. Both Jesus and Adam heard the voice of God. The difference was only the fact that one obeyed and the other disobeyed. Lahat tayo nakarinig ngayon, kahapon. Sino dito ang susunod at sino hindi? Jesus said, it will be with those who hear His voice. One would obey and build on the rock, unshakable for eternity, while another would hear but not obey and build on the sand, ultimately perish. You know, the Lord spoke to me this morning, sabi niya, Grace, because of my great mercy upon my people, I'll do everything for them to align. I will break their hard hearts.
Dalawa lang yan, kapatid. You initiate, ikaw na mag-humble, o God will humble you. Don't let God do that. Ikaw na ang mag-initiate. Kasi pag hinintay mo ang Diyos, masakit. Humbling, mapapahiya ka pa. At wala kang choice, kundi sumunod. Because of His mercy. Kasi ako sabi ko, Lord, for your purpose sake, align everyone na involved sa purpose mo here so that everyone will cooperate with you. Sabi niya, out of my mercy grace, and because I want to honor, because I've been honoring God, sabi, I will honor you. I will accomplish the purposes, the calling of your life and the CRCM. I will break those who have a hard heart. And that breaking, nakita ko, ang sakit. Kaya, mga kapatid, huwag niyo na hintayin ang Diyos, baliin kayo. Ngayon pa lang, ikaw na mag-bend. Kasi ano lang yan hinihingi lang ng Lord, bend. Kneel down, meaning humble. Ayaw mo, He will break your leg. Diba? So, una, ang bibreak niya, one leg. Matigas ka pa rin, 2 legs. Susunod, ano na? Don't wait. Bali-bali na kayo bago kayo mag-humble. These are those today who are truly justified by faith and enter into new covenant, sealed by the blood of Jesus and follow Jesus in a life of obedience to God's will, who build on the rock and have a part in Jerusalem. Equally, there are others, and this by far the majority, who hear the words of Jesus, but having a false understanding of justification, faith, and grace, live in a false security, not caring to obey the words of Jesus, thus built on the sand, finally perishing forever. These are Christians in their own eyes, for Jesus said that the man who built on sand was one who heard His voice, therefore obviously not a heathen, but one who read the Bible and went to church. His only problem was that he did not obey and therefore could not partake of the eternal salvation promised to all who obey Jesus. His faith was not genuine, for it did not have works of obedience to perfect it. Those under the headship of Adam follow their head in disobedience to God's revealed will, but are persuaded by Satan they will not die. Because they claim to have accepted Christ, they live in false security of false church. Ilan po ang false church na encounter ko? Majority. Interesting thing about the parable Jesus spoke at the end of Matthew 5 to 7 is that both the wise man's house and the foolish man's house stood for some time. As both of them stand today, false and true, until the rains and the flood came. Marami mayagpag ngayon, pero they are built on the sand. While the foolish man was only concerned about the external appearance of the house, the testimony before men, the wise man was more concerned about the foundation, the hidden life in the heart before the face of God primarily. That's where I built my life, my inner life before God. Mas solid doon. Kaya nga, you will be hated by men. When you live before God, men will hate you. Even among believers. When you preach the truth, leaders will hate you. Because what? It attacked their pride, their head knowledge. The distinctive feature of Jerusalem in Revelation is holiness. It is called the holy city. Babylon, however, stands out for greatness. It is called the great city. It is called great 11 times in Revelation. Those who live in true holiness, in obedience to God, and have partaken of the nature of Christ by grace through faith, are built together into Jerusalem, whereas those who are looking for greatness here on earth, the testimony and the honor of men, are built into Babylon.
Revelations 18:4. And I heard another voice from heaven saying, come out of her, my people, lest you share in his sins, lest you receive her plagues. Kaya marami po akong pinupuntang probinsya after giving the messages, maraming lumalabas sa kanilang churches because they realize they belong to a false church. Kaya nga, sabi dyan sa Colossians 1:28, Him we preach and proclaim, warning and admonishing everyone, instructing everyone in all wisdom, comprehensive insight into the ways and purposes of God, that we may present every mature, full-grown, fully initiated, complete, and perfect in Christ. This is my passion. Every life that is under me, na pinagkakatiwala sa akin, to present them perfect. And I'll do everything. Kaya ako disciplinarian. Not to discipline for the sake of correcting them. Ayusin mo buhay mo para maging perfect ka at ma-fulfill mo yung destiny mo. Yung ayaw, umaalis. And I'm sorry for them because they have left the chosen one. Because I'm confident God has chosen me. And I'll do everything from every life. Kaya lang may hinihingi rin ako, Lord. Lord, alisin mo yung mayabang at walang desire sa'yo. Kaya may mga umalis. Because my passion is to give glory to God. Kahit konti lang. Kaya huwag niyong asahan, madami kayo. Kasi sabi sa word, dito ko naintindihan, only few finds it. Kakaunti lang. Kaya pag ang goal mo magparami, doon pa lang, sasakit na ulo mo eh. You wanted everyone to be, to be obedient. Hindi. Just preach the gospel, preach the word, yung revelation. Preach ka lang ng preach, turo ka lang ng turo. After that, let the choice be to them, give it to them. Pag ayaw, hayaan mo sila. Pero be patient with them. Then darating ang time, God will break these people. Pag hindi na broken, aalis. Hindi madali, mga kapatid, to be a true servant. What more to build the body, yung true church? Kaya anong binubuo ko to, Lord, wala pa akong nakitang ganito. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, Revelation 22:12, look, I'm coming soon, bringing my reward with me to repay all people according to their deeds. Kamusta po ang reward? Meron na po ba tayong reward in heaven, in the kingdom of God? One time, meron pong vision na nabasa ko, sabi doon. Binigyan siya ng vision of heaven. So, may nakita siya na bahay, hindi pa tapos. Para bang foundation lang, tapos may konting wall. So, sabi niya, bakit hindi pa tapos to? Hindi pa nagsusupply ng material yung tao sa baba. Ano yung material? Love, faith, kindness, generosity, the fruits of the Spirit. So, bahay niyo kaya, yung material niyo sa mansion niyo sa taas, meron na po bang material? Baka wala pa. Then, sabi niya, punta doon, may nakita siya massive, parang palasyo, gandang bahay. So, sabi niya, ganda nito. Sino kaya to? So, sabi niya, dahil evangelist siya, marami siyang nadalang kaluluwa sa kalayan. Sabi niya, siguro mas maganda pa yung akin dito. So, pinakita ng angel sa kanya, yung bahay niya na na-invest. Ang liit-liit, hindi maganda. Sabi niya, bakit ganyan lang yung akin? Ang dami kong kaluluwang nadala sa kaharian ng Diyos. Sabi ng angel, hindi naman paramihan yan. What you allow it, the Holy Spirit to make you, to transform you, determine your abode, your glory here in heaven. So, another house. Kita niya, kanino to? Ang ganda nito.
Alam mo sabi ng angel, sa maid mo. Ha? Maid ko? Ano nalaman nun? God has put that person in your life that every time nag-aaway kayo mag-asawa, He will go to the room and pray for you. Every time meron kang crusade, she will fast and pray kahit naglalaba, nagsasakripisyo, alang-alang sa gawain. And that work was hidden. Nobody knew. But she is faithful. Ginagawa niya yung pinagagawa ni Lord. Pero itong evangelist, ang daming ginagawa kay Lord. Ni hindi maitaguyod yung kanyang reward. Bakit? Lack of character. Matigas ang ulo. Pag tayo po tatayo sa Panginoon, ano kaya? Paano kaya tayo tatayo? How are we going to finish the race? Kung dami mong bagahe. Revelations 20:12. And I saw the dead, great and small, standing before the throne. Books were open. Another book was open, which is the book of life. The dead were judged according to what they had done, as recorded to the book. Mga kapatid, everything in our life is recorded in the book of life. He has written the starting and the ending. We write the books in between. Tayong susulat. Marami sumusulat ng destiny niyo. Pero not according to the ending, the destiny that God has for us. Kaya pag bukas ni Lord ng book ng buhay natin, wow, na-fulfill ko yung destiny mo because you chose to obey. Pero pag bukas niya, hindi ko na-fulfill. Kaya habang ginagawa mo yung buhay mo, walang maisulat. Kasi it's not aligned to the destiny God has for us. Remember Jacob, the word of God says, God, I have loved Jacob and I have hated Esau. Esau had an easy life. Jacob had a difficult life. Bakit? Because God was more concerned of his eternal destiny. Because of his character, ginawa niya ang lahat para ma-strengthen siya. First, dinalaki siya kay Laban. Second, after Laban, then sabi niya, now, you are now Israel, the prince. Afterwards, pagtapos niya at the end of his life, his name was Jeshurun, the straightened one. Why? Na-accomplish ni Lord. Naayos niya yung character para fulfill ang destiny God has for him. Mga kapatid, as we obey God, God changes us. Na-align tayo para patuloy po tayo na-align sa destiny that God has for us. As we are obeying God, and masakit man, pero nababago tayo, dahil malambot tayo, kaya niya tayo i-shift sa dating destiny na pinili natin, ngayon i-shift niya tayo. Grace, I have shifted your destiny, then you will fulfill the destiny that I have for you because I broke you many times. Only broken people can God shift the destiny. Hardened heart, stubborn will can never be shifted to the destiny God has for. When you stand before God, God said, I never knew you. You did not allow me to shift your nature, to change you, so that you will fulfill the destiny I have for you. There are people who will enter but never inherit anything. Salvation lang talaga. Makapasok lang talaga. Kaya mga kapatid, this is the description of what the true church is. Everyone must be connected to the head. So that when everyone is connected to the head, what will happen? Makikita mo na tayo, we can work together for one purpose. Lahat ng tao connected to the head, kaya niyang bitawan yung kalooban. Lahat. Bibitawan ko yung gusto ko, yung plano ko, sige, ano yung gusto mo? Nasaktan ako ni kapatid. Di bali na, Lord, sige na, importante yung layunin mo. When everyone is connected to the head, we become purpose-driven. But when you are always looking at yourself, you're always all about yourself. Karapatan mo, yung emosyon mo, napaka-sensitive.
Kaya ang nangyayari, laging naka-wheelchair, aalalayan, imo-motivate, itutulak, darating ang time, yung wheelchair, itataob na. You're on your own. If that's what you want, it's yours. But 2025, I believe God will give much grace. Kasi meron siyang kung purpose. Pero after 25, I do not. We are given this year to align ourselves to Him. Iwanan ng mga bagahe na dapat iwanan. Lahat ng fears, lahat ng worries, lahat ng weaknesses, identify it. Mga kapatid, if you're struggling financially, it's not because God wants you lack. God wants you to have faith. Hindi yan aasa ka sa tao, kundi Lord sa iyo. Sa Kanya lang. This is the year of preparation and training. It's either you are being prepared for His purpose for next year, or you are being prepared to be rejected forever. It's our choice. I want you to bow down your heads and identify what are the things, what are your weaknesses, your struggles now, at mga bagahe mo. Be honest. Be honest. I want your honesty. The Lord wants your honesty. Lord, ito po yung fear ko. What are your fears? What is your struggle? What is your weaknesses? Ano yung bagahe mo? These are the four you have to identify. Your fear, your struggle, your weakness, and your baggages. Let the Lord speak to you and identify it on your behalf.